Mga kapatid, nagsimula po ang gulo sa pagitan po ng magkapatid na sina Mang Guillermo at Aling Josie sa isang kalandiuling. Pero ngayon po, may reklamo din naman laban po sa mas nakakabatang kapatid ni Mang Guillermo ang kanya pong kakaharapin. So Ate Esme, nagulat ka nung sinampal ka. Nga po. Sinabi po niya kung anong dahilan, ba't kayo sinampal? Wala po. Wala siyang sinasabi. Bakit po ninyo sinampal? Kasi po yan, lasing na lasing. Hindi naman Hindi ako lasing na lasing. Ikaw ang lasing. Alam mo, ikaw ang lasing nun, hindi ako. So parang nairita po kayo doon sa kanyang katok. Anong oras na po ba ng gabi yun nung siya'y umuwi? Alaunang medya ng gabi. Madaling araw na. Alaunang Siyempre, medya ng gabi. bumibiyahe ko eh. Ano alaunang na medya ng gabi? Bumibiyahe ko eh. Alas 11 pa lang. Alas 11 pa lang. Ako umuwi. Alauna ng gabi. Ikaw ang lasing, nasa loob ka ng bahay. Bumibiyahe ko. Diretsa ang tanong, Mang Guillermo, nakainom po ba kayo nun? Hindi po, dahil kasi Nakainom kinabukasan po ng mga siya. alas 4 madaling araw, bibiyahe ko ng motor eh. Nakainom po siya. Hindi maaari, hindi Bumibiyahe ako ko nun nagkakamali. Nakainom po siya. Oh. So bakit po ninyo sinampal? Eh kasi nabulabog ang pagtulog ko eh. Paano bulabog? Hindi ka nabubulabog, nasa labas ka. Paano ka makakabulabog? Paano ako makakabulabog sa'yo? Nasa labas ka nga. Oh. Nasa labas ka ng gate. Nasa loob ka ng gate. Nasa loob ka ng gate. Nung binuksan mo yung gate, pag natok ako sa'yo, Siyempre, nandun ako sa bahay. nasa loob ka Eto ng yung bahay, gate. nasa gate ka. Yero, ang lakas nga ng kalampag Oh, ko kaya nga ako halimbawa, nabulabog eh. malakas ang katok ko. Dapat hindi mo ako sasampalin. Hindi ho kaya, kung hindi kayo umiinom pare-pareho, baka wala tayong ganitong problema? Hindi naman po ako gano'ng lasing po nun, ma'am. Hindi po ako gano'n. Alam ko po yung ginagawa ko. So bakit po kayo umiinom? Wala po yung ano lang po ng pagod. Kasi Saan po kayo galing? Bakit po kayo napagod? Galing po kami sa pagtitinda ng Sampaguita, no? Nagtinda po. Opo. So talagang bisyo na po ng pamilya ninyo ang pag-inom. Ako naman po, pag uminom naman po ako, hindi naman po yung sobra-sobra araw-araw, yung ano lang po ng pagod, para mawala lang yung kapaguran namin. Biro mo, maghapon kami nakatayo, ulan ng arawan kami. Opo. Tapos wala po kami kikita. Saan po kayo umiinom? Doon po lang doon sa may tindahan. Tindahan po namin. Tamang lugar lang naman Doon lang po. po. Doon lang po sa may lugar namin. Tapos sabi Doon ko po yung tamang lugar para uminom kayo. Opo. Tapos sabi ko pa nga doon sa may kapitbahay namin, yung Ate Linda na tinatawag ko, sabi niya, sinampal ako ng kapatid ko. Sabi kong ganon. Oho. At sabi naman nung kaibigan ko, si Ate Linda, sabi niya, ireklamo mo. Sabi niya ganon. Ngayon, palibasa, kapatid ko siya. Hindi ko na siya nireklamo. Dahil kapatid ko siya eh. Oho. Dinaan ko na lang sa baliwala. Kaya yun lang po ang ano ko po sa kanya, sama ng loob po yung ninyo. sinampal niya po ako. Malakas po ba yung pagkakasampal niya? Opo, malakas po. Lalaki po, kamaupo kamay niyan eh. Oho. Opo. Pwede nyo naman hong pakiusapan na huwag kumatok ng ganong kalakas kesa naman ho sampalin ninyo dahil hindi rin naman ho tama talaga ang manampal kayo. Lasing na lasing nga, nagmumura Hindi ako bago lasing na lasing. Yero pa Hindi naman ako yung lasing na Siyempre lasing. po Sasabihin bibiyahe ko ko sa'yo, sa umaga. Kung lasing na lasing ako, hindi ko alam yung ginagawa ko. Pero ikaw, sinampal mo kaagad ako, hindi mo man lang sinabi sa akin. Saan ka galing? Bakit gabi ka na? Paano Naku Hans, naintindihan na kaya ng ating mga sausawero at sausawera ang sama ng loob ng magkakapatid na ito laban kay Mang Guillermo. Oo nga, Chang. Isa lang napansin ko, ang gulo nilang magkakapatid. Sinong may tanong sa inyo? Mother, ano yan? Okay, Esme. Pare-pareho ba ang turingan ninyong magkakapatid? O kayo lang na nagkakaroon ng ganyang problema? Ay, oo, kasi 18 nga sila, hindi ba? Yung iba po ba ninyong kapatid, tahimik naman na ninyong nakakasama? Tahimik naman po. Kayong tatlo lang po ang madalas Kami lang po, hindi mag-away? naman, masyadong yung ibang mga kapatid ko, hindi naman gano'n nagiinom, kami lang po. Ah. Kaya lang po kami minom, dahil nga ho sa pagod namin, dahil naghanap buhay kami, Naman pala. para lang mawala yung Hindi pagod naman pala namin. lahat sila mami nag-aaway-away. So, Dr. nakakatuwa. Camille, masasabi ba na kapag ka gano'n ng gabi-gabi na o tuwing every other night lang, di naman daw gabi-gabi, na dahil nga daw sa sila ay pagod, galing sa trabaho, yun ang sinasabi nilang dahilan kung bakit sila ay umiinom. Posible ba na yung ganitong rason at paniniwala, maaring pagdating ng panahon ay talagang masasabi mo ng addict na sila sa pag-iinom?
Kasi meron talaga tayong tinatawag na you have to drink moderately. Tapos ngayon yung iniinom nila, kasi medyo mataas ang alcohol content nun. So kung talagang sabihin nila isang bote araw-araw, may mga pagkakataon na kung ang intensyon nila ay itong alak na ito ay para makatulog ng maayos, umabot sa puntong hindi na siya magiging epektibo. Bakit nga ba lagi nilang sinasabi na kaya sila umiinom kasi para makatulog? Hindi ba pwedeng humiga na lang, ipikit ang mata? Pwede naman matulog ng ganon. Kailangan ba iinom gabi-gabi? Hindi, siguro ang nagiging parang sabihin na nila parang diversion nila yon. Okay. So sabihin na natin na may pagkakataon na ang pag-inom ng alak ay meron ding konting kabutihan in the sense na yung, kung talagang minimal lang yung yung talagang sinabi mo o para makatulog lang. Pero may pagkakataon na pag sinasabi mo para makatulog lang, hindi na talaga siya epektibo. Just the same sa mga iba na pag-inom ng pampatulog, nadadagdagan hanggang sa umaabot siya sa punto na talagang nalalasing ka. Kasi kung sasabihin nyo para makatulog lang, siguro kalahating bote or talagang isang baso lang, makakatulog na kayo dahil kasi parang bibigat na yung pakiramdam. Pero yung aabot na talagang magiging lango kayo at talagang nagkakaroon kayo ng ganitong klaseng behavior na talagang nagiging kayo, agresibo kayo at talagang naging palaaway kayo, hindi na talaga nasa tamang lugar at sa yung kanilang inom. Bakit kaya, Dr. Camille, nasasabi ni Ate Josie na siya ang mas matanda, pinakamatanda, hindi siya nirirespeto, na dapat daw siya ay respetuhin, pero parang sa nangyayari sa palitan nila ng pananalita at sa pananalitang lumalabas sa bibig niya, parang marahil yun ang dahilan kung bakit hindi siya nirirespeto ng kanyang kapatid na si Guillermo. Totoo yan, Ami. Dahil kasi may mga pagkakataon kung makakarinig ka naman din sa ate mo or sa kuya mo ng ganitong klaseng pananalita, ikaw mismo parang yung nakakaramdam ka rin ng verbal abuse coming from the siblings. So mahirap din yun na talagang kung sa mga magulang mo man, hindi ka nakakatanggap ng ganitong klaseng pagtrato ng pananalita sa kanila manggagaling, talagang ang tendency ng isang nakababatang kapatid ay magrebelde at maging talagang parang umaklas yung parang pambira naman, ganito. So talagang nung tumanda na si Mang Guillermo, eto nakakita siya ng pagkakataon para talagang ibalik yung sabihin na natin medyo kalakasan at pagiging agresibo ni Aling Josie. Isang punto na lamang po, marahil para kay Aling Josie, ang kalan na diuling na yon ay bulok at patapon na. Pero sinasabi nga ni Mang Guillermo, yun ay may halaga sa kanya dahil yun ay iniwan ng kanyang anak na namatay na. Bakit hindi kayang unawain nyo ni Ate Josie na merong ibang mga tao na kahit naman na sira-sira na, basta nga alam nilang meron itong magandang alaala at ito'y iniwan ng ating isa sa mga mahal sa buhay natin, ay dapat ding pahalagahan kahit ito'y bulok at sira na. Una-una kasi dito na ang umiral kay Aling Josie, yung sabihin na natin yung talagang galit niya Maaring noong pa man talaga nagkakasumbatan na sila. Kaya tinan mo, nagkakairingan sila kung ano mga sinasabi niya. Ang isang pamamaraan na talagang, ang isang tao talaga may pagkakataon na palaging nag-cherish ng mga maliliit na bagay, lalo yung mga rekwerdo na talagang nakakapagpaalala. At yung sabihin na natin, yun yung talagang tanging paraan para makarecover sila doon sa mga kasawian nila Tapos kung ganun ang ginawa talaga ni Aling Josie, chances are talagang yung taong ito talagang maggagalaitin na magkakaroon talaga ng galit. Ang problema lang siguro dahil sa sobrang dami nila, makikita nyo 18 sila, parang yung isa talagang nagpapairal na ako ang ate, akong dapat yung sunurin dahil kasi sa sobrang dami, ang hirap nga naman disiplinahin ang masyadong maraming magkakapatid. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Mga kapatid, sa kabila po ng reklamo ni Aling Josie laban po sa kanyang kapatid, siya naman po ngayon ay inireklamo din ng kanyang sariling pamangkin. Upang ikwento po ang buong pangyayari, narito po tawagin natin si Regina Panti. Pasok! Ate Gina, gaano katotoo na sinabihan ka ng Tia Josie mo na ikaw ay sampid lang? Bakit? Ganyan naman po ugali niya pag lasing. Ganyan yung kapatid ko, ha? O bakit? Bakit? Pares lang kayo. Paano ako naging Ayaw ko sa'yo. Tanong mo sarili mo. Kaya kayo. Mga kapatid, nakakagulat ang mga palitan nila ng pananalita. Ang mga reklamo po ni Ate Gina laban sa kanyang tiyahin, ang ating pong malalaman sa pagbabalik po ng face to face. Diyan lang kayo. Pakiawat po!
ko. Akin binenta mo! Saan ka ngayon? Alam mo kung saan Akin nagmamahal? binenta? Ang tapang niyo, ha? Malalaki lang. Miss Ami